Ikinaiinis ng ilang mga senador ang talamak pa ring bentahan ng mga peke at hindi FDA-approved na mga produkto online na ini-endorso ng ilang mga content creators. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, karamihan sa mga ito ay pampaputi, pampaganda at mga supplement na may malaking banta sa kalusugan dahil hindi dumaan sa clinical trial. Isinisisi ng mga senador sa Food and Drug Administration o FDA ang nagkalat ng mga pekeng produkto. Tila wala raw kasing ginagawang aksyon ng ahensya na di umano'y tumatanggap pa ng lagay. Ang kabuuan ng balita tunghayan sa aking report. Tatawa ako, kaya nga bumulong ako sa'yo, sabi ko, sinungaling. And I can prove that. Sabi niya, kukunti lang daw sila, but they're doing their best. But their best wasn't good enough. Oh, tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan oh, mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Oh, sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di ka nag-raid? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Fake na biogesic. Fake na Neosec. And fake na Decolgen. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi. Humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo. Yan ang maaanghang na salitang binitawan ni Senator Raffy Tulfo sa Senate Committee on Health and Demography na pinangunahan ni Committee Chairwoman Senator Risa Hontiveros. Kaugnay ito sa laganap pa ring unregulated, peke at hindi ligtas sa kalusugan ng mga produktong nabibili online. Gayon din sa merkado na malinaw na hindi dumaan sa tamang proseso at clinical trial ng Food and Drug Administration o FDA. Ayon kay Senator Raffy, tila walang ginagawang hakbang at aksyon ng FDA para tuluyang maipa-takedown ng mga ito sa Facebook, TikTok, Shopee, Lazada at iba pang pamilihan sa bansa. Kinwestiyon din ito ang patuloy na pag-eendorso ng mga content creator ng produktong hindi naman rehistrado sa FDA kung saan ang iba pa raw sa mga ito ay may sangkap na amphetamine na kilala bilang isang drugs na hindi mapa-takedown ng ahensya sa matagal ng panahon. Hokkaido slimming pills containing amphetamine na may FDA advisory na since 2013. For more than 10 years, hindi ma-takedown ng FDA itong produkto na may amphetamine na alam naman natin, yan po isang sangkap sa shabu. Illegal na droga gaya ng CBD oil, magic mushrooms at LSD na binibenta online bilang chocolates at trading cards. Ipinaliwanag naman ni FDA Director General Attorney Paulo Teston na sa realidad, hindi sapat ang kanilang mga tauhan kaya't may mga pagkakataong hindi kaagad naaaprubahan ng ibang aplikasyon. Hindi rin daw sila tumatanggap ng suhol o kabayaran para sa mas mabilis na makakuha ng FDA-approve ang isang partikular na pharmaceutical company o sino mang nais magpa-aproba. Sa isang taon daw, 254,000 ang aplikasyon na natatanggap nila na nire-review lamang ng 250 evaluators na kung susumahin higit 1,000 application kada isang tao. Saklaw raw nito ang pharma, food, drugs, medical devices, cosmetics at iba pang regulated health products. Mayroon lang din daw silang 248 Field Regulatory Operations Office Inspectors sa Luzon, Visayas at Mindanao, habang 28 Regulatory Enforcement Unit Officers. Kaya't sa kabila raw nito, patuloy na nagsisikap ang FDA para tugunan ng issue sa mga unregulated at counterfeit products. Officers monitor thousands of establishments, hundreds of thousands of products, and online sellers, including many operating outside the Philippine jurisdiction. Despite these limitations po, Madam Chairperson, Your Honors, kami po yung nagpupursige na gawin po yung aming trabaho. At wala po kaming ginagawang palusod dahil alam din po namin na meron din po kaming kakulangan din po sa enforcement dahil kulang din po kami financially and then ng human resource po. Samantala matatandaan na makailang ulit na ring hinamo ni Senator Raffy Tulfo sa mga nagdaang pagdinig ng Senado ang Director General ng FDA na mag-resign na kapag hindi pa rin naresolba ang mga issue sa unregistered counterfeit at unsafe
products. Kaya't nang tanungin muli ito ng senador ng personal kay Director General Attorney Teston, Attorney Teston, wala ka bang balak mag-resign? I serve at the pleasure of the people acting to the President. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I've expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But for now, while I'm still here, since resignation is a voluntary act, will continue exercising my functions as Director General. Tiniyak naman ng representative ng Facebook at TikTok na present sa pagdinig na ang timeline nila sa pag-takedown ng mga walang FDA-approved at pekeng produkto na ipinopost at ibinebenta sa mga digital platform ay tatagal lamang ng 24 oras. Sa pagtatala naman ng FDA, mahigit 3,000 administrative case ang nakapending ngayon sa kanilang ahensya na kung mapapatunayang lumabag sa violation of FDA Act of RA 3720 at RA 9711, multang 50,000 hanggang 500,000 pesos ang kanilang penalty na babayaran. Iniulat din ng kagawaran na 3 sa mga ito ang convicted sa ilalim ng Counterfeit Medicine RA 8203 habang RA 9711 naman ay 11. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.